nasunod ang orihinal na plano sa Oplan Exodus dahil sa mga aberya at komplikasyon na hindi inasahan sa operasyon. Pero ang ilang pang tanong na pilit sinagot sa pandinig sa Senado, sapat ba ang koordinasyon ng pulisya at sa militar? At sapat naman ba ang naging pagsaklolo ng mga sundalo sa mga napaengkwentrong pulis? Yan ang tinutukan ni Ruth Cabal. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Board of Inquiry na naatasang mag-imbestiga sa engkwentro sa Mama sa Pano sa Maguindanao, lumabas na hindi nasunod ang orihinal na planong nakasaad sa Oplan Exodus noong January 25. 372 PNP Special Action Force troopers ang kasama sa Oplan Exodus, isang law enforcement operation para ma-serve ang mga warrant of arrest para sa mga international terrorists na sila Zulkifli Binhir alias Marwan at Basit Usman. Ang mga SAF trooper nahahati sa 12 grupo. Ang tinatawag na main effort na siyang nakatutok sa mismong paghuli kay Marwan ay ang 84th Special Action Company o Seaborn. Ang iba, mga support effort na, kasama ang 55th Special Action Company na siyang blocking force. January 24, 10:15 ng gabi, lumakad ang Seaborn papunta sa target nilang kinaroroonan ni Marwan. There is a gap between the plan and the actual. Except for the Seaborn unit, the other units did not reach their designated positions. The movement of the Seaborn took about 2 hours longer than planned. They were delayed by the difficult terrain and the strong river current near the target. Narating naman ng Seaborn ang kinaroroonan ni Marwan. 4:15 ng umaga, January 25, napatay si Marwan. Pero hindi naman naging madali ang exit ng Seaborn. Dito pa lang 2 SAF na ang nasugatan. Only 13 were able to cross the river and engage Marwan in a far fight. Other BIFF forces or fighters were alerted of their presence when booby traps placed around Marwan's house exploded. Ang mga support group ng Oplan Exodus hindi rin nakadiretso sa mga tinakdang pwesto nila. Dito makikitang sa plano ang lugar ng 55th Special Action Company dapat sana ay mas malapit sa target area. Pero pasado alas 5 ng umaga, naharang na sila bago pa man makarating doon. Ang ibang support units nakaengkwentro na rin ng iba't ibang armadong grupo. Simula 7:25 AM, nag-request na rin ng artillery support mula sa AFP ang SAF. By this time, both Seaborn and 55th SAC were under heavy rifle and mortar fire. While moving, the Seaborn teams engaged various armed groups from all directions. For hours until late in the afternoon at around 1800, they fought their way out, dragging their killed and wounded comrades. 10:30 ng gabi na na-rescue ang mga SAF na naipit sa engkwentro. Bukod sa nag-iisang survivor, patay ang lahat ng 35 SAF commandos ng 55th Company. 9 naman ang napatay mula sa 84th Special Action Company. Sa report naman ng AFP, pasado alas 5 ng umaga, nakatanggap na sila ng ulat ng operasyon sa Mama sa Pano. 6:04 AM, nakatanggap ng tawag si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Rustico Guerrero mula kay PNP OIC Leonardo Espina para humingi ng tulong sa mga naipit na PNP SAF sa Mama sa Pano. Nagkaroon daw muna ng coordination sa iba pang AFP units at maging sa Government MILF Ad Hoc Joint Action Group o AJAG. 8:20 AM, nakapagpadala ng reinforcement galing sa Philippine Army. Tried to link up with elements of the 55th SAC but failed because there is no contact and communication to them, and it was an open field. Isa sa mga pinunto sa mga pagdinig, bakit tila text-text lang ang komunikasyong ginagawa ng militar at ng pulisya. Coordination. In fact, considering the many dimensions of this, cannot be verbal. It cannot be a text message. Proactive ito dahil iniiwasan natin na magkaputukan. Once magkaputukan, ang hirap pigilin yan. Like in this case, it took us almost 12 hours to stop the fighting. Inusisa rin ng ilang senador bakit tila nahuli ang pagpapadala ng tulong ng AFP. Ang problema po kasi, pag humingi po kayo ng artillery fire, tatlo pong bagay ang kailangan natin na maklaro. Nasaan ang kalaban, nasaan ang tropa, at dapat merong forward observer. There was no request for air support. And then of course, if we did provide air support, again, it will inflame the situation because the MILF might think that we are attacking them already.
Ang pinresenta daw ngayon ng BOI mga inisyal na impormasyon pa lang at nagpapatuloy pa ang investigasyon nito. We will give justice to our soft heroes by seeking the truth. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.